Ayan po, magandang gabi po. Magandang gabi po mga kapatid at welcome po sa ating pong online Bible study. Tayo po ay mag-i-start na po sa ating pong pagtitipon po through online at wine-welcome po natin ang lahat po ng naka-join po sa ating pong Google Meet at sa lahat po ng makakapanood po sa ating pong live po ngayon sa ating pong Facebook Live. At bilang panimula po, tayo po ay magbigay po ng papuring awit. Awitin po natin ito pong nasa ating pong mga screen. Tanging kay Kristo. Tanging kay Kristo ang aking buhay, at sa Kanya'y laging paakay. Ang pagtalimay di kagagalan, sa buhay ko pala niya'y sapat. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ang kaligtasan, ang aking sala'y Kanyang pinasan, kaya't pagtawag niya'y pakikinggan, ang mga yapak niya'y susundan. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Tanging kay Kristo ko ibibigay, hanggang matapos ang aking buhay, upang magamit sa pag-aakay ng mga kaluluwang naliligaw. Jesus, kung mananako, ako'y iyong tunay, pagkat dahil sa akin ikaw ay namatay, kaya't ikaw na lamang ang paglalaanan ng buong buhay ko, Jesus, magpakailan pa man. Napurihin po ang Diyos sa ating pong inawit mga kapatid. At bago po tayo magpatuloy po, hinihiling ko po na tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, tuloy po Ama na kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na muli ay ipinagkaloob niyo po sa amin sa pagkakataon na kami po ay magkasama-sama through online para kami po ay muli po na makapag-aral ng iyong pong mga salita na nakapatungkol po patuloy po sa about po sa church. At ito po ay amin pong patuloy po na magamit po
para po sa inyo pong gawain sa Valenzuela Christian Church. Patuloy po, Ama, ang dalangin po namin ang Banal na Espiritu, ang siya pong patuloy po na magturo at tulungan po kami sa aming pong mga tahanan para po sa aming pong pakikinig ay wala pong maging hadlang po. At ganoon din po, patuloy na maunawaan po namin ang aming pong mga babasahin, ang aming pong mga pag-aaralan at mapapakinggan po ngayong pong gabi. Kaya po dalangin po namin ang bawat isa, maging ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. At patuloy, dandalangin po namin na ang oras din po na ito ay tunay po na makapagbigay din po ng kalwalhatian po sa inyong pong banal na harapan, na inyo pong makita ang inyo pong mga anak na nagtitipon po at patuloy po na nais po na patuloy na mag-aral at makinig ng inyo pong mga salita. Kayo po ang inaasahan po namin na mag-iingat po sa lahat po ng mga kapatiran. At ang oras po na ito ay amin pong dinadalangin sa matamis na pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po mga kapatid. At bilang ating pong paghahanda, minsan pa po tayong umawit po bago po natin mapakinggan po ang ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi. Awitin po natin ito pong Kalooban Mo ang Siyang Sundin. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na ugising, ayon sa ibig mo ay gawin. Handa akong iyong hubugin. Kalooban mo naway gawin. Ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ika'y hihintin. Kalooban mo ang siyang sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyon rin, hipuin mo ang pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan. Tanging sa akin tumatahan. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit mga kapatid. At ngayon po ay ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan sa ating pong pakikinig, sa ating pong Bible study ngayong pong gabi. Binibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson po. Magandang gabi mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy pa rin sa pag-aaral po natin na may kinalaman po sa local church.
At sa mga nagdaang pag-aaral po natin, nakita po natin ang kahalagahan ng mga itatalaga ng Panginoon sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu Santo na mga leaders o tinatawag na elders and deacons. Kung saan ay ang mga elders ay sila po yung mga mangunguna sa local church sa larangan po ng mga spiritual na mga bagay. At ang mga diakono naman ay sa mga physical na bagay. Kaya po mahalaga na nakita natin yung mga qualification at yung mga responsibility. Nang sa ganun po ay ang ating iglesia, lalo na po diyan sa Valenzuela, ay ma-recognize po natin at kilalanin po natin yung mga itatalaga ng Panginoon na mga elders sa church. At ngayon naman po ay darako po naman tayo sa kahalagahan din ng mga women's role. Kaya ngayong gabi po, sa tulong ng mga salita ng Diyos, ay ating pong tatalakayin yung women's role in the church according po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito po tayo mag-focus ngayon na may kinalaman naman po sa mga kababaihan. At bago po yan, marahil tayo po ay mag-pray po ulit. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Bagamat kami po ay magkakahiwalay, ay binibigyan mo po kami ng ganitong pagkakataon. Itinuturing po naming biyaya ang kami po ay makapagpatuloy at masumpungan mo na ginagampanan ang mga gawaing iglesia tulad po ng pag-aaral sa iyong mga salita. Bagamat kami po'y magkakalayo, ay pinapahintulot mo po na makapagpatuloy po kami. Alam po namin na ang ganitong mga sandali ay isang bagay na nakalulugod sa iyong banal na harapan. Kaya hinihingi po namin ang iyong pag-iingat, pangunguna, paggabay, at pagpapala sa amin pong Bible study. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. Pagpalain mo ang bawat tahanan. At dalangin din po namin na nawa ang pag-aaralan po namin ay tunay po na masumpungan mo sa iyong iglesia diyan po sa Valenzuela Christian Church. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin na may lakip na taus-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, bago po natin tignan ang mga tungkulin o sabihin nating role ng mga kababaihan sa loob ng local church, ay gusto ko munang tignan din muna natin yung Old Testament, no? Alam natin na ang Old Testament ay wala pa po ang church, no? Sapagkat ang church po, ito ay itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Ang church ay nakita natin, ito po ay kalipunan ng mga believers, mga tinubos, lalaki at babae. Pero gusto ko pong makita muna natin yung kalagayan ng mga kalalakihan at mga kababaihan. No? Alam niyo po na sa Genesis Kapitulo 1, talatang 27, maliwanag po na ang lalaki at babae ay equally, no? Magkapantay po sila na nilikha ng Diyos. Dito po sa Genesis chapter 1 and verse 27. Ang sabi po rito, maliwanag na ang sabi rito, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang
nilalang niya sila ng lalaki at babae. God created man in His own image po. Tinutukoy po rito yung pagkalalang natin, binigyan niya tayo ng intellectual, spiritual, physical, no? Subalit yung image na sinasabi rito, ito yung nature ng Diyos, yung kabanalan, yung karunungan, lahat yan ay galing natin sa Panginoong Diyos. At ang lalaki at babae, maliwanag po na sila ay nilalang na magkapantay. No? Yun ang maganda na makita natin. Bagamat ang lalaki siya po yung unang nilalang, maliwanag po maging sa unang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 13, sinasabi po roon na mas unang nilalang ang lalaki kaysa sa babae. Sabi rito, sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang, saka si Eva. No? At makikita rin natin ang dahilan ng pagkalalang ng babae, bagamat hindi po siya aksidente, kundi ito ay, ako'y naniniwala, ito'y plano ng Diyos. No? Sa pasimula pa lang ay mayroon ng layunin ng Diyos, yung tinatawag na order o yung pagsasaayos ng mga bagay. Kaya ako ay naniniwala na sa simula't simula pa lang ay itinatatag na ng Diyos yung kanyang panukala, yung kanyang pagsasaayos. No? Kaya una niyang nilalang ang lalaki pagkatapos ang babae. Katunayan dun sa Genesis chapter 2, verse 18, kung babalikan natin po ito, merong isang napakahalagang salita na minsan ito ay na-misinterpret, no? At inabuse ng maraming mga religious group, mga bansa, mga kultura, no? Ang sinasabi rito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Although ang salitang katulong o sa English ginamit yung salitang helper. Sabi niya, and the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. No? Ang Diyos, hindi niya ito na-observe lang. No? Hindi niya lang ito, parang nakita niya, parang di yata maganda. No. Hindi po ganon. Sapagkat alam natin ang Diyos is omniscient God. Alam niya ang lahat ng bagay. Ako'y naniniwala na ang mga bagay na katotohanan na nakita natin dito, hindi siya yung parang, kulang. Hindi. Gusto niya lang itong bigyang diin. Yung pagkalalang niya sa sabi niya, I will make him an help meet for him. Ilalalang ko ng isang katulong niya. Although sa iba, parang napakasakit pakinggan na ang babae ay katulong. Ito ay in-abuse, ginamit na negatibo. Pero alam niyo po, ang Diyos wala po siyang plano na ganon. No? Kundi, ang gusto niya rito, yung salitang katulong o help meet for him, ito po ay positive. Hindi po siya negative na tulad ng ginagawa ng marami, no? Na parang ginagawang katulong lang talaga. Yung pagtrato, hindi po ganoon ang pagtrato ng Diyos. Maliwanag na nilalang ng Diyos ang lalaki at babae sa kanyang wangis equally.
both men and women are important. Maalaga sila sa Diyos. Subalit dito sa pagkakataong ito, ipinapakita ng Panginoong Diyos, katulad ng aking sinabi, yung kanyang panukala. At yung salitang helper o help, ito ay hindi negatibo. Bagkus ito ay positibo. Bakit po? Bakit ko nasabi ito ay positibo? Sa Deuteronomy chapter 33 verse 7, binabanggit doon, kung atin itong babasahin, sa Deuteronomy chapter 33 verse 7, ang sabi rito, at ito ang basbas sa Huda. At kanyang sinabi, dinggin mo, Panginoon, ang tinig ng Huda, at padatnin mo sa kanyang bayan, sukat na sa kanya ang mga kamay, at ikaw ay maging tulong laban sa kanyang mga kaalit. Same word, same meaning. Sabi sa English, let his hands be sufficient for him and be thou an help to him from his enemies. Ang tinutukoy dito, ang Diyos ay idinidescribe niya ang kanyang kalagayan, ang kanyang pagmamahal sa Huda, na siya ang kanilang katulong or tulong, help. Kaya yung pong salitang helper o helper na ginamit sa mga kababaihan po, hindi po ito negative. Bagkus ito ay naglalarawan sa napakalaking importansya ng kababaihan pagkarating sa creation. Dangan, binibigyan diin lang dito ng Panginoong Diyos sa simula pa lang yung tinatawag na God's order. Yung pagkakaayos. Kaya ito ang magiging pundasyon. Yung creation. Kaya dito sa Timothy, makikita natin yung mga reason ni Paul pagkarating sa church ay binanggit niya yung creation dito sa 1 Timothy chapter 2. Sabi niya, verse 13 hanggang 14, sabi niya, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang sa si Eva, at si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae nang madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Although, hindi naman po ibig sabihin na mas madaling matempt ni Satan ang babae. No? Ang tinutukoy po rito, both men and women are very prone in temptation. Pero ang tinutukoy ni Apostol Pablo rito, na nasira during nung time na yon na nagkasala si Eva, ay yung pag-assert niya, yung pag-take niya ng authority, no? Sapagkat yun ang nasira doon, yung God's order. Kasi kung si Eva ay sinunod niya yung panukala ng Diyos, bago niya sana ginawa yon ay gumawa muna siya o nagtanong muna siya o sinabi muna niya sa kanyang asawa. Pero hindi. At alam ninyo, ang malaking pagkakamali pa ni Adan, sinira niya rin, no? Imbis na sumunod siya sa Diyos, sabi ng Diyos kasi huwag niyong kakainin, sumunod siya sa kanyang asawa. Ang nasira doon yung God's order, yung panukala ng Diyos kung saan inilalagay niya sa ayos. At dahil doon, nasira lahat. At yun ang
history sa Old Testament. At from then, nakita natin na nasira ang panukala ng Diyos o yung God's order ng Diyos. At maliwanag po yan na dito sa unang Korinto, Kapitulo 11, regarding na sa church, yung pagkakaayos, sabi rito, verse 3, "Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos." Actually dito ay ni-reveal ni Paul through Paul yung God's order in the church na po ito. Ito kasi talaga ang plano ng Diyos. Ang babae, ang lalaki, si Jesus, at ang Ama. Kung titignan natin, God the Father and God the Son are equal. But in the church, kaya dito pumapasok yung role natin, role ng mga kababaihan sa church, no? Mayroon silang specific role na magagampanan para sa kanilang pagpupuri, paglilingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda na matutunan ito. Kasi kung naglilingkod tayo o ang mga kababaihan nang hindi ganito yung ipinapalagay nilang kalagayan nila, hindi po sila tunay na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Bagkus, tinatapakan nila o tinatakpan nila o ibinababa nila ang ating Panginoon. Siguro bago pa natin tignan yung mga role ng mga kababaihan, gusto ko rin makita natin na yung pagtrato ng ating Panginoong Yesus sa mga kababaihan, no? Sa nagdaang panahon po kasi, biblically and ang mga kababae ay parang undervalued sila, no? Hindi sila masyadong binibigyan ng pagpapahalaga socially and religiously. Actually, until now, mayroon pa pong mga bansa na talagang hindi binibigyan ng dangal o ng pagkapantay na pagtrato ang mga kababaihan. Subalit, gusto kong tignan natin ang ating Panginoong Yesus noong siya'y magkatawang tao at magsimula siya sa ministeryo. Alam natin na ang ating Panginoon ay binigyan niya sila ng honor at inangat yung kanilang kalagayan bilang mga kababaihan. Sa paanong paraan? In-include niya o isinama niya sila sa kanyang mga ministeryo. Makikita natin yan sa Lucas Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 3. Dito nagpapakita na maraming pwedeng magawa ang mga kababaihan, no? Although dito ay hindi pa napasimula ng church. Ito'y ministeryo ng ating Panginoon. Sabi rito, sa chapter 8, verse 1 to 3 po ito, sabi niya, "At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan." Ito na yung panahon na ang ating Panginoon ay siya ay abala, no, sa kanyang ministeryo, sa pangangaral, sa pagpapagaling, at iba-iba pang mga bagay na kanyang ginagawa para sa mga tao. Sabi rito, "At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan." Hindi siya nagkonforme sa isang place.
kundi bagkus ay nire-reach out niya. Yun yung point dito na naglalakad sa mga bayan, nagre-reach out siya sa mga tao. At mga nayon, sabi rito, na ipinangangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At ang sabi niya, kasama niya ang 12. Verse 2, at ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena, na nasa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Ito yung mga naka-experience ng kapangyarihan ng Panginoon. At higit sa lahat, nakilala nila ang Panginoong Yesus na siya ang Mesaya, siya ang Christ, siya ang tagapagligtas. Sapagkat yung mga pagpapagaling ay mga senyales na ibinigay, pinrapisize tungkol sa ating Panginoon na ang pagdating ng Mesaya, ang sabi, ang mga bulag ay makakakita, ang mga pilay ay lulukso. Ang ibig sabihin, yung healing ng Panginoon ay sign na dumating na ang Mesaya. At yun ay ginawa ng ating Panginoon. At dahil doon sila ay sumampalataya sa Panginoon na siya ang tagapagligtas. At sabi rito sa verse 3, at si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes, at si Susana at iba pang marami na ipinaglingkod sa kanila ang kanilang tinatangkilik. One of the greatest supporter financially during the ministry of the Lord Jesus Christ on this earth ay yung mga kababaihan na nakasumpong ng biyaya, kaligtasan sa ating Panginoon. At sila ay in-include ng Panginoon. Kasama niya ang mga babaeng ito. Actually, makikita natin hanggang doon sa cross. Up to doon sa kanyang resurrection. Nandoon ang mga kababaiyang ito na pinaglingkod nila hindi lang ang kanilang sarili, kundi ang sabi rito, yung kanilang substance. Yung kanilang tinatangkilik. Kaya maliwanag na ang ating Panginoon, bagamat noong panahon na yon ay binrake niya yung boundary sapagkat binigyan niya ng mataas na pagkilala ang mga kababaihan at sila'y binigyan niya ng bahagi sa kanyang ministeryo. Hindi lang yung 12, kundi pati itong mga kababaihan. At nakita natin yan. At dahil yan, ipinapakita na ang mga kababaihan ay mayroong malaking bahagi, lalo-lalo na sa itinatayong iglesia ng Panginoon. Kasi sabi niya sa Matthew 16, I will build my church. Kaya siya po yung nagtatag nito. Siya yung nagtayo, siya yung pundasyon. At siya rin yung nagpapalago nito. At ginagamit niya ngayon ang mga lalaki at babae na naghahandog din ng kanilang buhay at ginagampanan sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ang bawat mga role ng lalaki at mga babae. At ang mga babae ay mayroong specific role. Number 1, dadako na tayo sa mga role ng kababaihan. Una, ang role ng mga babae ay hindi muna po, no? Sapagkat maganda na makita muna po natin yung hindi bago yung mga role, yung mga
dapat o nararapat na paglilingkod. Yung hindi muna. Ano po itong hindi muna? Yung leadership. Maliwanag dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 11, hindi po binigyan ang mga kababaihan na pangunguna. At ito po yung sinasabi niya. Sabi niya, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapasakop. Let the woman learn in silence with all subjection. At ang bagay po na ito, verse 12, ang sabi niya, ngunit hindi ko ipinahintulutan na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ang salita pong silent dito ay same meaning po noong dito sa verse 2. Yung salitang silent. Sabi po kasi rito sa verse 2 ng chapter 2, ang mga hari at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa, no, sa buong kabanalan at kahusayan. Sa English ginamit yung salitang peaceable life for kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Actually, same meaning po ito, no? Na ang ibig sabihin nito ay yung maging mapayapa. Sapagkat noong panahon po na yon, maraming mga kababaihan din dahil na sila ay nabigyan ng freedom in Christ. No? Freedom to serve God. Marami yung masyado silang naging hyper. At kung minsan ay yun yung nagkakaroon ng unorderly. Kaya dito ay pinayuhan ni Pablo yung young leader na si Timothy na panatilihin para maging maayos ay makita ang mga kababaihan na nagpapasakop, nagsasubmit. Hindi sila nag-assert ng authority. Yung kasi yung naging problema. Kaya binigay niya yung mga dahilan dito. Yung ranking ng creation. First, Adam. Second, Eve. But pagkarating doon sa pag-assert ng authority, nanguna si Eva. Kaya siya yung unang na-deceive. Kaya merong konsekwensya sa verse 15. At hindi lamang sinabi ito ni Pablo kay Timoteo. Binanggit din ito ni Pablo sa unang Korinto, chapter 14, verse 34 to 35, kung saan ang 1 Corinthians simula 11 hanggang sa matapos, tinatawag ito ng mga scholar na letter for church orderliness. Sulat na para sa kaayusan ng iglesia. Kaya dito rin sa 1 Corinthians chapter 14, dito rin binanggit yung tungkol sa kaayusan, no? Bago ko basahin yung sa 34. Ang sabi rito sa chapter 14, sabi niya sa verse 40, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. Kaya doon sa 34 ay binigyan ng muli na instruction ni Paul ang mga babae. Sabi rito sa 33, tingnan natin, no, yung konteksto.
Ang kontekstong ito ay may kinalaman sa kaayusan. Kaya nga tayo po sinisikap natin sa lahat ng mga pagkakatipon natin, sa lahat ng mga ginagawa natin, gusto natin ay we put in orderly. Sabi rito sa 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. All local assembly. Hindi lamang sa mga taga-Korinto ito na sinasabi nung iba, no? Hindi, ang sinasabi naman ni Pablo na yan sa mga taga-Korinto lang, no? As in all churches of the saints. At bahagi tayo niyan ng local church. Ang tinutukoy na churches ay yung local church. Yung church ay yung universal church, no? Invisible 'yon. Sabi rito, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Tapos sabi niya sa 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Napaka-importante nito, no? When the believer form as a body of Christ, ano po itong ito yung tinatawag na consecutive meetings of the church. At isa na dyan yung prayer meeting, yung ating breaking of bread, yung ating mga pag-aaral, Bible study, lahat yan. Yung doon sa Acts 2:41-42. Sa mga fellowship natin. Pero after naman nun, pwede. Hindi naman nakasiper. No, hindi po ganon. Kundi, when we are formed as a local assembly, like prayer meeting. Kaya minsan po, pag prayer meeting natin, napapatigil ako. Kasi minsan hindi mapigilan ng iba na mag-assert sila ng mga conviction and mga ideas nila doon sa pagtitipon natin. Kaya sabi rito, ang mga babae magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. It is biblical. Maliwanag po ito. Biblical po ito. Hindi traditional po ito. Na sinasabi ng iba, no? Tradisyon lang nila yan eh. Hindi po. Ito'y para sa lahat ng iglesia. Simula noon, ngayon, hanggang sa bago dumating ang Panginoon, kasi matatapos ang church age pagka na-rapture na yung church. At kailangan matutunan ito. Kaya nga sabi doon sa Timoteo, mag-aral na tumahimik. At ito ay para sa lahat ng church. At ito ay hindi traditional, ito ay biblical. Kasi ang dami pong mga, sabi nila, kasi meron ng mga pastora ngayon, meron ng mga diakono ngayon na mga babae, no? Mayroong mga leaders sa church ngayon, mga babae. Hindi po. Pagkayaan ay nangyari sa isang church, in the sight of God, the church is disorder. Sabi nga sa verse 35, tingnan natin, at kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay pa. No? Sapagkat mahalay, pansinin natin yung tingin ng Diyos. Ang tingin nito ng Diyos hindi naman ng tao eh. Sabi niya, at kung ibig nilang malaman ng anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay. Sapagkat
mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Isipin po natin ito. No? Ito'y gagawin natin o gagawin ng mga kababaihan para sa kaayusan at para sa kalwalatian ng Panginoon. At ito ay yung nakalulugod sa Panginoon. Kaya mahalaga na matutunan po ang isang bagay na ito. No? Una po, yung hindi marapat. Hindi po marapat sa isang kababaihan sapagkat ibinigay ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ang mga mangunguna sa iglesia ay ang mga kalalakihan. At kapag ka ang pamumuno nila ng mga kalalakihan ay naayon sa patnubay at kapangyarihan ng Espiritu at ginagampanan ang kanilang mga responsibilidad. Actually, hindi nga responsibilidad ang tawag ko puro. Alam niyo po, ang mga gawain ng pangunguna at paglilingkod sa church, hindi ko tinitignan na responsibilidad. Alam niyo ang tingin ko, ito'y oportunidad. Isa pong napakalaking oportunidad na tayo po, mga kalalakihan, ay gamitin ng Diyos. Hindi ko tinuturing yun na responsibilidad. Tinuturing ko yun na oportunidad. Kaya mapalad tayo na inilagay tayo sa gawain ng paglilingkod ng Panginoon para sa kanyang iglesia. At sa kababaihan din po, hindi po itinuturing na mababa ang kanilang pagpapasakop ay hindi nangangahulugan ng kanilang pagkamababa, kundi ang kanilang pagpapasakop ay pagpapakita ng pagmamahal sa Panginoon. Sapagkat ang ulo ng mga kalalakihan ay ang Panginoon. Kaya, not leadership. Leadership ay ibinigay po sa mga kalalakihan. Ngayon, ano po yung mga mahalagang mga gampanin o sabihin nating oportunidad ng mga kababaihan para sila'y magamit sa ikalalago ng katawan ni Kristo? Ito'y walang iba kundi ang local church. 1 Timothy chapter 5 verse 10. O siguro, mamaya ko na i-ano tong 1 Timothy chapter 5 verse 10. Gusto ko munang makita na ang mga kababaihan, bagamat sila'y hindi pinapaintulutan na mangaral, manguna, pero mayroon din silang karapatan na makapagturo. No? Una sa mga younger women, doon sa Titus chapter 2 verse 3 and 4. Bago ko kunin yung, pwede naman po silang makapagturo sa mga children. Actually, si Sister Mandy na tutuwa nga ako ay very active siya sa kabila ng mga nag-aaral siya, marami siyang ginagawa, but she has a time, no? Yun ay nakalulugod sa Panginoon. Sabi nga rito, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos. Yung although binigay dito yung attitude, no, yung character ng mga kababaihan na sabihin natin godly women, no. Sabi niya, hindi palabintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, sabi. The aged women likewise that they be, sabi doon sa verse
4 siguro, ibalik natin doon. Ay, sa verse 4. Sabi rito sa verse 4. Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakainahon. Pwede naman pala silang magturo sa mga kamukha nilang kababayan, lalo-lalo na doon sa mga young married, no? O kahit na hindi married, kahit sa mga kababaihan, pwede silang magturo. Actually, pwede rin silang magturo na kahit sa kalalakihan, yung tinatawag na informal. Hindi yung parang may hawak siyang Bible study na mayroon siyang kapamahalaan o authority. Makikita natin yan doon sa Acts 18, 24, 28, no? Ito ay noong ang mag-asawa ay binigyan ni Priscilla at ni Aquila ng instruction, no? Siguro basahin natin ito. Sabi rito, ngayon ang isang Hudyo na nagngangalang Apollos na isang Alejandrino sa lahi, kumbaga parang binibigay dito yung dugong maharlika itong si Apollos, no? At taong marikit, mangusap, meron siyang gift in teaching, in preaching. Yun ang ibig sabihin dito. Ay dumating sa Epeso at siya may kapangyarihan ukol sa kasulatan. Meron din siyang knowledge sa scripture. Sa 26, sabi rito sa 26, at siya ay nagpasimulang magsalita ng buong tapang sa sinagoga, datapwan nang siya ay marinig ni Priscilla at ni Aquila, ay kanilang isinama siya at isinaysay sa kanya ang daan ng Panginoon nang lalong maingat. 27. At nang ibig niyang lumipat sa Akaya ay pinalakas ng mga kapatid ang kanyang loob at sila'y nagsisulat na sa mga alagad na siya'y tanggapin. At nang siya'y dumating doon ay lubos na tumulong siya sa mga nagsisisampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Verse 28. He became more effective, no? Dahil doon sa tulong nila Priscilla at Aquila, no? Sapagkat may kapangyarihan dinaig niya ang mga Hudyo, meaning yung mga wrong teaching, no? At hayag na ipinakilala sa pamagitan ng mga kasulatan na si Jesus ay ang Kristo. Mas naging effective siya, natulungan siya. Mayroong mga bagay na parang kulang pa yung kanyang kaalaman at siya ay tinulungan. Although hindi tinuruan siya, hindi informal, no? Pwede naman ang isang kababaihan, lalo na kung ang isang kababaihan ay matured na sa pananampalataya at sabihin natin marami na rin siyang karanasan at kaalaman sa mga salita ng Diyos, hindi naman masama na i-correct or ituruan ng isang kalalakihan. Hindi po masama yun. Katunayan, kahit po sa akin, may mga kababaihan na nakikita ko na very naging malaking bahagi sila sa aking pananampalataya. Lalo na nung ako'y bagong mananampalataya at bago-bago rin na naglilingkod sa Panginoon. May mga kababaihan na nagbibigay ng instruction din naman sa akin informal. Hindi po masama 'yon. Kaya minsan merong isang sabihin, hindi ko na sabihin yung pangalan, sabi niya para pong sabi niya ay kinukorek ako noong, sabi ko baka naman talagang mas alam nila, para hindi po ba yung mga babae hindi dapat, sabi ko sa church, pero kung informal naman ay wala namang masama ron kung i-correct ka. Minsan kasi meron talagang mas, kumbaga ay
mas may maalam na sila sa salita ng Diyos. Katunayan, si Timoteo ay lumaki siya sa turo ng kanyang lola. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, maliwanag na siya ay lumaki. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Sabi rito, sabi niya, inaalala ko ang pananampalataya hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida na iyong lelang at kay Eunice na iyong ina, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Ibig sabihin po nito, si Timoteo ay nung bata siya ay tinuturuan ng kanyang lola, no? At then yung kanyang nanay, pwede naman makapagturo sa ganitong mga pamamaraan. Dito sa 2 Timothy rin, chapter 3, verse 15, ang sabi rito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Meaning ay talagang ginamit ng Panginoon. Although siya ay na-convert through Paul, pero yung naging pundasyon niya sa scripture ay ang kanyang lola at ang kanyang nanay. Both women's. Kaya hindi matatawaran po ang napakalaking oportunidad ng mga kababaihan sa paglilingkod sa Panginoon. At sa 1 Timothy chapter 5, verse 10, isa pang napakaganda na maaaring magawa ng mga kababaihan, sabi rito, na may mabuting patutuo tungkol sa mabubuting gawa. Kung siya'y nag-alaga sa mga anak, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, kung siya'y naghugas ng mga paa ng mga banal, kung siya'y umabuloy sa mga napipigati, kung ginanap niya na may kasipagan ng bawat mabubuting gawa. Ito isang dito sa 1 Timothy chapter 5, ito ay naka-address sa mga kababaihan. Sabi rito sa verse 9, huwag itala na gaya ng mga kababaihan ito, no? At naparami nito yung bunga ng kanilang pananampalataya, yung kanilang kindness. Doon sa verse 10, balik natin doon sa verse 10. Kasi napakarami dito. Isa palang ministry yung lingapin yung mga anak. Ministry din yun. Ministeryo po rin po yun. Paglilingkod din po yun. Maring hindi lang yung mga sariling anak o yung anak ng ibang mga kapatiran. Ay kanila po itong lilingapin. Sabi rito, kung siya'y nag-aalaga sa mga anak, yung kanilang pagiging hospitable, kung siya'y nagpatuloy sa mga taga-ibang bayan, lalo na during that time po, no? Anong panahon na yon ay lalo na yung mga ginagamit ng Panginoon, yung mga nag-evangelize, yung mga preacher nila, no? Yung po kasing time travel nila noon, hindi pa ganito katulad sa atin na kahit malayo yung pinanggalingan, lalo na kung may sasakyan, ay pwede naman na sila ay makauwi, no? Pero during that time ay iba po. Hindi na sila makakauwi. Una, yung transportation at very difficulties din. Kaya ang ginagawa nila ay yung kanilang hospitality. Yung pagiging kanilang hospitable. Ang sabi rito, siya ay nagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. Yung paghuhugas ng paa, although ito ay hindi siya tradisyon, pero yung panahon na yon, ito yung kumbaga ay pagbibigay ng
Kasi ang ating Panginoong Yesus din ay, hindi ba, minsan nirebuke niya si Simon dahil ang sabi niya kay Simon, buti pa itong babaeng ito, inugasan yung aking mga paa ng kanyang mga luha. Saan natin makikita kasi yun? Alam ko sa Marcos yun O Luke 7:44, no? Tingnan natin Luke. Although hindi ito ay noong panahon na yon ay kumbaga parang pag-a-assist, no? Dahil isang paglilingkod yun. Sabi niya, at paglingon sa babae at sinabi niya kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig na ukol sa aking mga paa. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha at kinuskus ng kanyang buhok. Kaya, although ngayon hindi naman na ganoon, no? Yung washing pit hindi na siya kinakailangan ngayon. Pero ang ibig sabihin nito yung paggawa ng kabutihan. Lalo na doon sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Isa po itong paglilingkod, yung pagiging hospitable. Actually, si Lydia, isang magandang halimbawa, Acts 16, verse 15. Alam natin na si Lydia ay na-convert o naging Kristiyano, nakakilala sa Panginoon through Paul, no? Dahil parang kasama niya siya sa yung tent making, yung pagtatrabaho. Nakilala niya si Lydia at siya ay naging Kristiyano sa pamagitan ni Pablo. At ang sabi rito, at nang siya'y mabautismuhan na at ang kanyang mga kasangbahay ay namanhik siya sa amin na sinasabi kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay at kayo'y magsitira doon. At kami pinilit niya. Yung pagiging hospitable ni Lydia. Actually, yung hospitable is one way to serve the Lord. At yan ay nasa tungkulin ng mga, o hindi tungkulin, o sabihin kong oportunidad na paglilingkod ng mga kababaihan. Kaya marami pa, no? Yung evangelism sa John chapter 4, 29-30. Alam natin ito, yung Samaritan women. Nung siya'y naligtas, siya'y lumabas, pumunta sa bayan at ipinangaral, ibinahagi ang ating Panginoong Jesucristo. Although even yung mga kalalakihan dapat ay ginagawa rin ito, yung evangelization. Sabi niya, magsiparito kayo. Ito yung babaeng Samaritana. Tignan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Verse 30. Sabi rito, nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanila. At makikita natin ang mga taong ito ay sumampalataya sa ating Panginoon. Meron siyang mga nadalang kaluluwa sa Panginoon. Kaya maraming mga bagay na pwedeng magawa ang isang kababaihan. No? Actually, doon sa Romans chapter 16, although ito ay na-misinterpret din ng mga iba, no? Romans 16, si Pibe, nung siya ay padala ng sulat ni Pablo para dalhin doon sa Roma, dito sa Romans 16, verse 1 and 2, ang sabi rito, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Pibe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon ayon sa marapat sa mga banal at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo sapagkat siya na may naging katulong ng marami at ng aking
sarili naman. Pansinin natin yung salitang katulong dito ay ginamit po muli. No? Ibig sabihin nito, although ang Diyos ang siyang talagang tumutulong, but minsan yung mga itong katulad ni PB, siya yung naging channel. Siya yung naging channel ng Panginoon. Although sa ibang salin, ginamit yung salita rito na si Phoebe ay sabi, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church. Yung servant kasi ginamit din yung salitang diakono. Kaya sa iba may mga diakonesa. Hindi naman yung office ang tinutukoy dito. Noong gamitin yung salitang deacons, yung servant, sa ibang salin kasi deacons yung ginamit eh. Hindi yung office ang tinutukoy doon, yung trabaho niya o yung paglilingkod niya. Marami siya. Physically, marami siyang tinutulungan na mga kapatiran. Even Paul, tinutulungan siya. Malaking tulong siya. Kaya nung isa siya sa pinagkatiwalaan na dalhin yung sulat ni Pablo sa Roma. At ito yung parang ina-appreciate at kinukomment siya ni Pablo na tulungan siya sapagkat napakalaking tulong. Nang sa ganun din ay makatulong din siya physically. Minsan maraming mga gawain sa church physically. At dito rin sa Florida may mga kapatiran na masisipag sila physically. Nakikita ko na sila'y nagpapagamit, tinitik nilang opportunity yung paglilingkod physically sa church. No? At yan ay malaking tulong. Sa Filipos 4:2 and 3, si Euodia and Syntyche, ginamit doon yung sila ay mga, siguro basahin natin, Filipos chapter 4. Marahil dito na rin tayo magwawakas, no? Filipos chapter 4, 2 and 3. Sabi po rito, ipinamamanik ko kay Euodias at pinamamanik ko kay Syntyche na magkaisa ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, ipinamamanik ko rin naman sa inyo tapat na kasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. They labored also. Sila'y naging malaking bahagi sa pagtulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mga kapatid, bagamat ang mga kababaihan ay hindi sila binigyan ng role to lead the church, pero makikita natin napakahalaga ng kanilang role. Kaya kung ang bawat kababaihan ay ibibilang nilang oportunidad ang mga role na ito, magiging matibay, malago ang isang lokal na iglesia. At higit sa lahat, ang lokal na iglesia na nagpa-function ang lalaki at babae, ay masasabi natin ito'y tunay na nakalulugod sa Panginoon. Kaya siguro itutuloy pa natin ang ating mga pag-aaral sa mga ibang bagay tungkol sa mga kababaihan. Subalit, ang mga bagay na ito nawa ay ipanalangin at masumpungan ng Diyos sa ating iglesia diyan sa Valenzuela Christian Church. At ako'y naniniwala na pagka ito'y nasumpungan ng Diyos, ang Diyos ang siyang, sabi nga, ang magpapalago sa isang lokal na iglesia. Without the help of God to us, kung hindi tayo tutulungan at pangungunahan ng Diyos, tandaan natin wala po tayong magagawa. Kaya nawa ay ang mga tuntunin ng Panginoon,
ang programa ng Panginoon, yung kanyang kaayusan na ibinigay sa iglesia, naway masumpungan sa atin, sapagkat ito'y tunay na nakalulugod at ito'y tunay na pinagpapala ng Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po at nakita po namin ang mga nakalulugod na mga paglilingkod ng mga kapatid po naming kababaihan. Nakita po namin ang kanilang kahalagahan. Sila po'y nilalang na kapantay po ng bawat lalaki. Sila po ay pinahalagahan ng aming Panginoong Jesucristo at binigyan ng bahagi sa kanyang ministeryo. At nakita rin po namin ang kanilang napakalaking bahagi sa paglago at pagtibay ng iyong iglesia. Nawa po ay tunay na masumpungan mo ito. Ganon din sa aming mga kalalakihan. Ang lahat po ng ito ay aming pong samo at dalangin na may lakip na taus-pusong pagtitiwala sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Balik ko muna po sa ating MC kung meron po tayong mga katanungan. Salamat po sa Diyos sa ating pong napakinggan pong pag-aaral po ngayong gabi. Salamat sa ating pong kapatid. At ngayon po, tayo po ay nasa dako na po ng ating pong mga question and answer. Sa ating pong mga katanungan ay malaya po tayo po na makapag-open ng ating pong mga mic. Bot po sa mga kalalakinan po at mga kababainan po. Regarding po sa ating pong naging lesson po. At ito po ay itutuloy po natin next Bible study sa women's role in the church. Kaya welcome na po ang mga katanungan po natin mga kapatid. Sige po, huwag po tayong mahiya kung meron po tayong nais po na itanong. Bro, ako po may itanong. Ayan po, sige po, sister. Tanong ko lang po, bro. Ramdam ko po na ako po ay kulang pa po sa, maski po ako laging nakaka-attend sa mga ating pong mga gawain, alam ko po na kulang na kulang po ang aking pong pananampalataya. Pero ano po ako, binibigyan po ako ng biyaya ng Panginoon na maski po marami akong problema ay nabibigyan pa po ako ng answer prayer po. Yun lang po ang ano ko po sasabihin. Ayan po, salamat po sa na-share po ng ating pong kapatid. Sige po, baka meron naman po question kung meron po tayong katanungan po bago po tayo mag-close po sa ating pong Bible study. Kung meron din po sa ating pong Facebook Live, ay pwede rin po mag-comment. Sige po, brother. Mag-comment lang ako. Okay, maganda po yun at Rosita, no? Kasi ang Panginoon naman ay hindi naman na siya tumutugon sa panalangin natin dahil sa sabihin natin na malaki although yung malaking pananampalataya minsan tinitignan ng Panginoon. O kahit naman na bago-bago pang mananampalataya ay pinapakinggan naman po siya ng Panginoong Diyos. Lalo na kung kasi sa kalagayan po, sabihin ko na siguro sa personal po ninyo, masasabi po natin na nandun pa kayo sa stage na sabihin po natin bagong silang, bagong mananampalataya. No? Pero hindi po ibig sabihin nun na bago-bago pa lang tayo, hindi pa tayo ganun ka-matured, hindi pa tayo ganoon yung pananampalataya natin.
hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Kasi pangako po yan dito sa Pilipos din, Kapitulo 4. Ang sabi rito, sabi po, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya ang importante lang ay, yun nga, tayo po ay manalangin. Actually, ang panalangin ay isang paraan din po ng paglago sa ating pananampalataya. No? Ang tinutukoy niyo po siguro ay yung hindi pa kayo ganun ganap na kamatured sa pananampalataya. Mayroon pong mga pamamaraan para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Una, yung pagbabasa ng Biblia. Bukod po dun sa ating mga pakikinig, pag-aaral, no? Sa pakikipag-aral, mahalaga po yung personal. Kasi ang salita ng Diyos ay nourishment o pagkain sa ating pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Yan yung pananalangin, yung pagdalo sa mga gawain, yung pagsunod sa Panginoon, at ganoon din yung pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kapag ka po ang mga bagay na yan ay sinisikap natin sa tulong ng Panginoon na magampanan o magawa natin sa buhay natin, tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Although hindi ibig sabihin na tayo lalago sa pananampalataya, hindi na po tayo magkakasuliranin o mga problema. Hindi po. Kung minsan ang mga suliranin at problema, paraan din po ng Diyos yan para tayo ay tumibay. Parang sa isang puno, no? Pagka ang puno ay marami ng bagyo at ulan, araw, tindi ng araw, ay diyan po siya lalong tumitibay. Kaya minsan ang paraan ng Diyos hindi natin alam, no? Minsan yung bagay na mga suliranin, minsan paraan ng Diyos yan para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Kaya siguro yun po ang mapapayo ko, lagi po kayong magbasa ng Bible, nang sa ganun ay patuloy na lumago kayo. Pero tama po yun na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Andiyan siya lagi na nakahandang ipagkaloob yung mga pangangailangan natin. No? At yun ang pangako niya. Salamat po, bro. Siguro. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa mga katanungan po at kasagutan. Last call po mga kapatid. Baka meron pa po tayong nais pong itanong bago po tayo magwakas sa isang awit at sa ating pong closing prayer. Okay po, marahil po yung ating pong silence po ay ating pong naunawaan po ang ating pong pakinggan po sa gabi po na ito. Tayo po ay magwakas po sa awit, isang awit po, inaalay ko ang lahat. At sa ating pong closing prayer, hilingin po natin kay Brother Jim na pangwakasan po tayo sa ating pong panalangin. Jesus ko iaalala, lahat ay ibibigay. Siyang aking asahan,
si Brother Jim po para sa ating pong closing prayer. Narinig po ako. Yes po, Brother Jim. Okay po. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat pong muli sa pagkakataong pinagkaloob mo upang kami ay makapagtipon online para makapag-aral po at makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa kapatid na iyong ginamit na naghayag ng iyong mga salita. Kayo po ang magbalik ng pagpapala sa kanya, maging sa kanyang pamilya. At patuloy po na biyayaan mo siya ng kalakasan ng katawan upang patuloy niya ito magamit sa paglilingkod sa iyo. Maging sa mga kapatid na katuwang po niya sa paghayag ng iyong mga salita na iyong mga ginagamit. Kayo rin po ang magbalik ng mga pagpapala sa kanila, maging sa kanilang pamilya. At sa mga kapatid po na nasa online po, pagpalain nyo rin po sila, ibiyaan nyo rin po ang kanilang pamilya ng mga kanilang mga pangailangan, maging ng kanilang kalakasan ng katawan po. At patuloy na magamit din po namin ang aming napag-aralan at salamat din po sa yung inihayag na mga tungkulin ng mga kababaihan sa iglesia at ang mga patid po ay makasunod sa mga itinagubilin po ng ating Panginoon ng aming Panginoon na iyong anak na gampanin na dapat tuparin ng mga kababaihan, maging ng mga kalalakihan din po. Patuloy, Ama, na ito ay aming samo at dalangin sa pangalalamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Good evening po. Tanong ko lang mga kapatid, meron ba tayo sa Sunday niyan na ano ba to? Yung men's meeting? Tuloy ba yung men's meeting natin yan? Okay bro, kaya tuloy tayo sa Sunday at wala ka nung nakaraang Sunday. Tuloy tayo this coming Sunday. Ang gagawin natin siguro barangay? doon na lang tayo sa may barangay o kaya doon sa may Robinson. Sa may taas o sa may tahimik tinignan ko rin kanina. Okay naman siya, tahimik naman yung lugar. Okay, sige. Doon na lang tayo magkita. 3. Sige po. God bless po sa ating lahat. God bless po. God bless po. Good evening po sa Sunday. Bye po. Sige po. Bye-bye. Bye po. Bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye po. Brother Redan, Sister Ed. Bye-bye po. Ay, Sister Meds. Sister Bye-bye Eds, po. Nag-left na po si Sister Meds eh. Ay. Yay, So, see you on Sunday. Brother Jason. Ay, nag-left na rin si Miray. Okay. Sige po. God bless po. See you all po on Sunday.
Amen.